everyone, it's me again, Kaji. Another government employee story papakinggan natin sa video na to. So, hindi siya accountancy graduate, pero naging virtual bookkeeper siya, part-time. So, paano niya kaya pinagkakasya yung time niya sa corporate para sa sarili niya at saka sa virtual client niya? So, kung interested kang malaman ang story ni Jaysa, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko at ni Jaysa throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko. Basta't online, kasi the online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So, hi Jaysa! Hi po sa lahat, especially sa lahat ng viewers and subscribers ni Kaji. I'm Jaysha from Cagayan de Oro City. Isa po akong full-time government employee. At saka, batch January po ako ng Kaji 30-Day Bookkeeping Challenge. January this year. Yes po, this year. Okay, napakagandang balita niyan. Actually po, sa yung pag-register ko po ng bookkeeping challenge. Late po kasi ako. So parang humabol lang po ako sa batch January. Parang 5 days akong late ata. Tapos luckily, pinayagan niyo po akong pinayagan enroll kahit late. So 5 days yung bawi ko. Ganun. Pero challenging talaga yung nangyari sa akin. Okay, pero tingnan mo naman ngayon. Pero bago tayo pumunta dyan, give me a background naman about yourself. Ikaw ba ay accounting graduate? Ikaw ba ay may experience sa bookkeeping, accounting? Actually po, na-acquire ko po yung accounting subject ko kasi po nag-proceed po ako ng Masters in Business Administration. Pero at least may knowledge po. Pero as to experience, wala. Wala po talaga. Alright. So, kung na-discover na, pwede pala ako mag-work from home, tapos, bookkeeping ang i-offer ko. Paano Kasi ka nakapag-decide sa ganun? Yung mga classmate ko po kasi ng MBA, na-amaze po ko every time magre-report kami, may mga na-mention silang about yung mga accounting software. Ako, paano ba yun? Ano ba yung mga ganun? Kasi mostly po sa classmate ko is bookkeeper online, accountant. Tsaka na-amaze din po ako kasi po, hawak nila yung oras nila. Po, grabe sila. Ganyan. Kaya po doon, may mga classmate po akong tinanong about bookkeeping, tapos nag-suggest sila na aralin ko daw po yung QuickBooks and Xero. Pero kahit nasa YouTube po kasi, hindi po kasi ganun ka yung training. And upon scrolling po doon sa YouTube, nakita ko po yung page nyo. Tinanood ko po lahat ng success story ko. Wow, galing. May napanood nga po ako doon, si ma'am, kalimutan ko yung name niya. Full-time government employee din po siya. Tapos nag-part-time po siya as bookkeeper. So, pwede din pala. So, why not? Yes, actually, before ikaw, Jaysa, kanina lang, 8 a.m., pina-interview din akong isa. Government employee din siya. So, parehas kayo. Dalawa na yung ngayong araw na to, yung government employee. So, sabi mo kanina, yung challenge ay talagang challenging. Sabi na sobrang challenging niya. I admit naman na talagang challenging siya yung cases, challenging, yung time na ibibigay mo, challenging. Pero para sa'yo, bakit siya naging challenging? Actually po, may na-mention po kayo na in each client, iba-iba po kasi yung attack nila. Iba-iba yung mga transactions nila. Yun po yung nakaka-challenge.
First, Mm. okay. Right after po kasi ng bookkeeping challenge, nag-apply na po ako. So, in-apply ko po lahat ng tinuro niyo, particularly po yung sa resume, ganun yung paggawa ng cover letter. In-apply ko po talaga lahat yun. Then, after a week, po talaga, may kumontak po sa akin. Wala nang interview, Ma'am Kaji, wala nang interview. US-based Ba? po yun. US-based, tapos e-commerce business. So, nung nandun na talaga, nung nag-onboarding na ako, sabi ko, ala, para medyo para medyo mahirap. Kasi ang gulo po ng statement nila. Ang gulo, parang, iba talaga. Pero, fortunately naman, natutunan ko. Then, after a week, dun ko po parang nag-grasp po talaga yung regarding sa business nila. Then, after po nung project ko with my first client, after 3 days, may kumontak na naman po sa akin, which is yung existing ko na ngayon, Canada-based. From Okay. Canada. Coaching po yun, po yung nature ng business nila. Dito ako medyo mas nag-struggle kasi po, yung client ko po kasi is CPA tsaka Doctor of Business Management. So, parang napaka-particular niyo po talaga when it comes to transaction, ganun. Pero I took it as a learning process. Kasi ang babait din po talaga ng mga client ko. Tarang tinuturuan nila ako, gina-guide nila ako. And meron pa pala ako isang good news. Yung first client ko, kumontak po sa akin last week. Tapos, sinabihan niya po ako na hinire nila po ako as personal assistant po. Yung personal na manage po ng personal budget niya. So, maliban po sa bookkeeping, ako din po yung manage po ng personal finances po nila. Hindi lang nga QuickBooks at Xero yung platform, pero ano na rin, So, yun na client mo. dalawa, Oy, di ba? So, US and siguro naman, Canada. yung binayad mo nung January, nakuha mo na. Sobra. Sobra. Yun ang gusto ko, sobra. Okay. So, curious lang ako, Bawig-bawig. Jason. Kasi kanina tinanong ko din to dun sa dalawa. Kapag ikaw ba ay virtual bookkeeper, kailangan ba napakagaling mo mag-English? Kailangan ba super fluent? As in, perfect yung grammar mo? No, No, di ba? hindi. Hindi po. Yes. Kasi, So far po kasi dun sa mga naging client ko, hindi po kasi sila pala communicate. Hindi sila ganun. Unlike dito sa Philippines, yes. grabe, particular tayo sa English. Yes. Tapos Jason, di ba ikaw yung ni-reach out ng mga client mo? Tama? Yes. Sila nag-reach out sa'yo. Yes po. So, Sila yung po yung nag-reach interview, out. paano Mm-mm. yun? Wala nang interview, onboarding na. Parehas? Oo, parehas po. Wala nang interview. Alam mo, Miss Grabe. Kaji, kung saan sila na-amaze daw sa akin, yung doon po daw sa resume ko, so paggawa ng resume. At saka yung sa cover letter, doon po sila pinaka na-attract po talaga. Wow, galing. So, Mm-mm. at least effective. Di ba? Hindi na kasi talaga nag-work yung old school na, Yes. dear mom, dear sir, yung mga ganon. Hindi siya ganon. Iba pa rin kasi Mm-mm. pag corporate yung ina-applyan mo. Pwede pa yon. Pero kapag dito sa online, hindi siya Correct, ganon. correct. So, I'm Hindi really na. happy to hear Hindi that. siya applicable. Yes. Okay. So, ano yun? Anong oras ka nag-work sa client mo? Hawak ko po yung oras ko, Miss Kylie. For as long as matatapos ko po siya dun sa binigay nilang time frame sa akin, walang problema po. Okay. So, parehas yan Hawak ko po yung part-time. oras ko. Yes, yes po. So, hourly Both rate part-time. ang ano mo. Yes po, Okay. hourly rate. Mm-mm. Okay. Yung, So, ibig kong sabihin is, since flexible ka, meron ka pang mga gawain ba na nagagawa or pero dahil corporate government employee ka, I mean, meron ka pa bang
time na nalalaan sa'yo, sa family mo? Kasi, di ba, Marami. full-time, part-time. Meron po. So, ano oras Talagang ka nag-work sa namamanage ko. kanila? Most likely po, 6 to 9 or 6 to 10. Tapos, kinabukasan, pag feeling ko, magagawa ko to the following day. Hindi muna ako magtatrabaho. Parang ganun po. Ang galing. For So, as long talagang you po, decide. yes, for as long po as nabibigay mo yung quality of work na gusto nila. Okay. Ang galing. So, Jaysa, ano yung Pa- advice mo sa mga aspiring virtual bookkeeper na nanonood ng video na? Okay. For me po, iba-iba din po kasi yung ano natin, iba-iba yung journey. So, yung sa akin, luckily, after a week, hindi din naging ganun kahirap yung paghahanap ko, hindi ganun katagal yung paghihintay ko. Pero ang advice ko lang po is, tiyaga lang po talaga, tsaka prayers. Yun lang po. Tapos, wag po kayong mawala ng pag-asa. Ayusin niyo po yung resume niyo. Yun yung pinaka-ano talaga, na-attract sa yung resume, tapos yung cover letter. Yun po. Yes, kasi kapag hindi okay yung resume mo Apply or lang, yung apply lang online po. profile mo, hindi ka nila mapapansin agad kahit anong galing mo, kahit anong galing mo. Kung yung resume mo, yung cover letter mo ay hindi ganun ka Cover letter. kaayos, hindi ka mapapansin. So, yun yung face ng Correct. iyong service, kumbaga. So, Yes po. anything else Mm-mm. na gusto mong i-share? Yes po. Advice ko lang din po na in a day, dapat po mag-apply po talaga kayo. Dapat may ma-applyan po talaga kayo. Kasi po, sa lawak ng mundo, marami po talagang ano ba to? Marami naghahanap ng mga bookkeeper. At saka, marami din po ang nag-a-apply. Marami din po mga gustong Salamat. makahanap din po ng online job. So, paunahan lang po. Ganun. Mm-mm. Yes. Okay. Thank you so much, Jaysa, sa Thank you time po. mo and sa pag-share ng story mo. Thank you so much for Yes, saying thank yes you, thank you. sa Yes interview na po. to. So, sa lahat ng nanonood ng video na to, kung marami kayong nakuha kay Jaysa and tips galing sa kanya, sa story niya, please let us know sa comment section. And kung nakaka-relate din kayo sa story niya, siya ay isang government employee, may family, tapos may part-time. Possible ba? Yes. Living proof si Yes. Jaysa. So, kung kaya ni Jaysa, for sure, kaya mo din. All you need to do is to do the work. So, thank you so much everyone for watching this video and I'll see you again next week sa Thank you. new video ko. Bye!